Good evening po sa ating lahat mga kapatid at welcome po sa ating daily evening devotional. Ang ating pong devotional ngayong gabi ay may pamagat na Tested Again. Ito po ay matatagpuan pa rin at mababasa sa devotional book ni Sister White na Conflict and Courage, May 29. At ang ating pong key text ay makikita sa 1 Samuel 15:3. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not. The Lord sent his servant with another message to Saul. By obedience, he might still prove his fidelity to God and his worthiness to walk before Israel. Samuel came to the king and delivered the word of the Lord. So, ipinadala po ng Panginoon ang kanyang lingkod na si Samuel para magbigay ng isa pang message kay King Saul. Kung susunod si Saul sa utos ng Diyos, mapapatunayan niyang tapat siya sa Diyos at karapat-dapat na mamuno sa Israel. At dumating si Samuel kay Saul at sinabi ang mensahe mula sa Diyos. The Amalekites had been the first to make war upon Israel in the wilderness, and for this sin, together with their defiance of God and their debasing idolatry, the Lord through Moses had pronounced sentence upon them. So yung mga Amalekita ang unang umatake sa Israel noong nasa wilderness pa sila dahil sa kasalanan na yun at dahil din sa pagiging suwail nila sa Diyos at sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses na parurusahan sila. For 400 years, the execution of the sentence had been deferred, but the Amalekites had not turned from their sins. The Lord knew that this wicked people would, if it were possible, blot out his people and his worship from the earth. Now the time had come for the sentence so long delayed to be executed. So, matagal na pong hinatulan ng Diyos ang mga Amalekita, pero hinintay muna niya ng 400 years bago ipatupad ang parusa. Sa kabila po ng mahabang panahon, hindi pa rin sila, yung mga Amalekites, hindi pa rin po nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. And alam ng Diyos na kung bibigyan pa sila ng pagkakataon, sisirain nila ang kanyang bayan at ang pagsamba sa kanya. So, ngayon, dumating na ang tamang panahon para ipatupad ang matagal nang naantalang parusa para sa mga Amalekites. The forbearance that God has exercised toward the wicked emboldens men in transgression, but their punishment will be nonetheless certain and terrible for being long delayed. So, yung forbearance po ng Panginoon sa masasama o ang kanyang paghihintay bago magparusa ay minsan nagiging dahilan para lalo pang gumawa ng kasalanan ang mga tao. Kasi akala ng mga tao ligtas na sila dahil hindi agad sila pinaparusahan. Pero ang parusa ay tiyak pa rin at magiging mabigat kahit na ito'y matagal nang na-delayed. So yung Panginoon po, binibigyan niya tayo ng panahon para mag-repent at bumalik sa Kanya and not to take advantage of His kindness. So instead na abusuhin yung pasensya niya, yung forbearance, we should be thankful and gamitin natin yung oras to change our ways while we still can. While he does not delight in vengeance, he will execute judgment upon the transgressors of his law. He is forced to do this, to preserve the inhabitants of the earth from utter depravity and ruin. In order to save some, he must cut off those who become hardened in sin. So, hindi po actually natutuwa ang Diyos sa pagpaparusa. Pero kailangan po niya itong gawin sa mga taong matigas ang puso at patuloy na lumalabag sa kanyang utos. Ginagawa po niya ito hindi dahil gusto niyang manakit, kundi para iligtas ang iba at
pigilan ang pagkalat ng kasamaan sa mundo. Dahil kung hindi po pipigilan ng Diyos ang mga taong matigas na sa kanilang mga kasalanan, madadamay po ang lahat at masisira ang buong lipunan. So, di ba po, halimbawa sa isang paaralan, may mga estudyanteng laging nananakit ng iba at paulit-ulit po siyang binibigyan ng babala pero ayaw niya pa ring magbago. So, hindi masaya yung teacher na parusahan yung estudyante na yun. Pero para maprotektahan ng ibang kaklase niya, kailangan siyang disiplinahin o yun parang tanggalin sa klase kung ganun na kalala yung pangyayari. So, ganun din po ang Diyos, ayaw niya ng paghihigante, ayaw niya ng manakit, ayaw niya ng nananakit siya, or alam mo yun, yung nahihirapan yung tao. Pero dahil mahal niya ang lahat, kailangan po niyang alisin ang kasamaan na maaaring makahawa at makasira sa iba. And the very fact of his reluctance to execute justice testifies to the enormity of the sins that call forth his judgments and to the severity of the retribution awaiting the transgressor. So, yung katotohanang ayaw agad ng Diyos magparusa ay nagpapakita lang po kung gaano kalala ang kasalanang ginagawa ng tao na napipilitan po siyang kumilos, napipilitan po na ang Panginoon na disiplinahin yung isang tao. Kahit ayaw niya ng paghahatol, kahit sobrang bigat na ng kasalanan, kaya kailangan niya itong parusahan. At dahil sa tindi ng kasalanan, mabigat din po ang magiging kaparusahan para sa mga hindi nagsisisi. Katulad lamang po ng isang mabait at mapagpasensyang magulang, ay napipilitan lang din po silang paluin ang kanilang mga anak. Dahil alam mong seryoso at paulit-ulit na ang maling ginagawa ng bata. Dahil hindi dahil gusto ng magulang na manakit, kundi dahil umabot na sa puntong kailangang ituwid ang mali para sa ikabubuti ng bata. Ganon din po ang Diyos, kapag siya po ay kumilos para magparusa, ibig sabihin, talagang lumampas na sa hangganan ang kasamaan. Kaya habang hindi pa dumarating ang hatol, ito na ang panahon para lumapit sa Diyos at magsisi. Dahil ang kanyang pag-antala, ang delay po ay hindi po kahinaan, kundi ito po ay awa galing sa Kanya. At huwag po sana nating abusuhin ang kabaitan at yung forbearance, yung pagtatyaga ng Diyos sa atin. Dahil ang Kanya pong katahimikan ay hindi po kahinaan. Ito po ay pagkakataon na binibigay sa atin para magbago. At tandaan po natin na darating din ang hustisya at ito ay magiging mabigat para sa mga piniling tumalikod sa Diyos. But while inflicting judgment, God remembered mercy. The Amalekites were to be destroyed, but the Kenites who dwelt among them were spared. These people, though not wholly free from idolatry, were worshippers of God and were friendly to Israel. So habang nagpaparusa po ang Diyos, ay hindi po niya nakakalimutang maging maawain. Kasi pinapuksan niya ang mga Amalekites, di po ba? Pero pinapaalalahanan muna ng Panginoon ang mga Kenita, ang mga Kenites, mga taong nakatira kasama ng Amalekites na umalis at lumayo para hindi sila madamay. Dahil ang mga Kenites po ay hindi po sila perfect. May mga idolatry din sila, pero sumasamba pa rin sila sa tunay na Diyos at naging mabuti sila sa Israel, kaya sila ay pinaligtas. So ito po ay reminder na ang Diyos ay makatarungan, pero maawain din po talaga ang Panginoon. Dahil kahit sa gitna ng kanyang paghatol, pinapansin niya ang mga taong tapat sa kanya, kagaya ng mga Kenites, kahit hindi sila perpekto.
So, actually, God sees the hearts of people. Kahit sila ay nasa gitna ng masamang lipunan, kung tapat sila sa Diyos, ay ililigtas din po talaga ng Panginoon ang mga tao na iyon. At huwag nating kalimutan, hindi kailanman nawawala ang awa ng Diyos. Lalo na sa mga taong lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba, at merong mga puso na nagsisisi. One of this tribe was the brother-in-law of Moses, Hobab, who had accompanied the Israelites in their travels through the wilderness, and by his knowledge of the country had rendered them valuable assistance. So, si Hobab po ay isa po siyang Kenite. Siya po ay sumama sa mga Israelites sa paglalakbay nila sa wilderness. At dahil alam po niya ang lugar, malaki po ang naitulong dito sa mga Israelites. So, ipinapakita po dito kung bakit hindi sinama ng Diyos sa parusa ang mga Kenites dahil may mabuti po silang naging pakikitungo sa Israel noon. So, dito po nagtatapos ang ating devotional ngayong gabi. At sinasabi po dito na sa kabila po ng naunang pagkakamali ni Haring Saul, binigyan siya ng Diyos ng isa pang chance na ipakita ang kanyang pagsunod sa utos na lipulin ang mga Amalekites. Ngunit muli po siyang nabigo dahil pinili po niyang sumunod ayon sa sarili niyang kagustuhan. Dahil yung utos po ay patayin lahat ng mga Amalekites, as in walang ititira. Pero si Saul, hindi po niya pinatay lahat, itinira po niya yung hari at pati na rin po yung ibang hayop ay hindi po niya pinaslang. Kaya hindi po niya nasunod o sinunod yung utos ng Panginoon. So kaya po tayo hanggang may panahon pa para magsisi tsaka sumunod sa kung ano yung utos ng Panginoon ay gawin na po natin bago pa mahuli ang lahat. So, ayun lamang po. Magandang gabi sa ating lahat at purihin ang Panginoon.